Magandang gabi sa ating lahat. Ang aking ibabahagi ngayon ay makikita sa Book of Proverbs. Proverbs chapter 6 verses 1 to 10. Mga dagdag na babala. Aking anak, sa utang ba ng iba ikaw ay nananagot? Ikaw ba ay nangako, sa utang niya ay nasangkot? Kung gayon ay nasakop ka ng kanyang pagpasya. Ngunit itong gawin mo nang makaiwas sa problema. Ikaw ay magmadali sa kanya ay makaiusap. Sabihin mong pawalan ka sa napasukan mong bitag. Huwag kang titigil, huwag kang maglulubay, ni huwag kang idlip hanggang walang kalayaan. Iligtas ang sarili mo parang usang tumatakas. At tulad niyong ibong sa kulungay umaalpas. Tingnan mo ang mga langgam, ikaw na taong ubod ng tamad. Pamuha niya, masdan mo at nang ikaw ay mamulat. Kahit sila'y walang pinunong sa kanilang nag-uutos, walang tagapamahala o tagamasid na sinusunod. Ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw, kailangan iniipon kong panahon ng anihan. Hanggang kailan, taong tamad, manatili sa higaan? Kailan ka babalikwas sa iyong pagkakahimlay? Kaunting tulog, bagyang idlip, sandaling pahinga at paghalukip-kip. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon sa kanyang magandang mga balita. God bless. Isang mapayapang araw po sa ating lahat. Ang aking po ibabahagi ng araw na ito ay mula po sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 6, sa talata 11 hanggang 15. Ito po ang nakasaad. Samantalang namamahinga ka, ang kahirap ay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Taong walang kwenta at taong masama, kasinungalingan kanyang daladala. Ang mata ay kikindat o kay ipipikit, ikukumpas pa ang kamay upang ikaw ay maakit. Ngunit sa sarili ay may masamang iniisip, ang lagi niyang nais ay manggulo sa paligid. Dahil dito, kapahamakan niya ay biglang darating, sa sugat na tatamoy, hindi na siya gagaling. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan, ibigay po natin lagi ang pinakamataas na puri, pasasalamat sa ating lamang lumikha. Amin. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa Kawikaan chapter 6, verse 16 to 25. May 6 na bagay na kinamumuhian ang Panginoon. 7 na kinasusuklaman niya, mapagmataas na mga mata, sinungaling na dila, mga kamay na pumapatay sa mga walang sala, pusong nagbabalak ng masasamang pakana, mga paang sumusugod sa paggawa ng masama, bulaang saksi na puno ng kasinungalingan, at taong nag-uudyok ng gulo sa angkan. Babala laban sa pakikiapid. Anak, sundin mo ang itinuturo at iniuutos ng iyong mga magulang. Itanim mo ito sa iyong isipan upang hindi mo makalimutan. Ito ang papatnubay, mag-iingat at magpapaalala sa iyong pamumuhay. Kahit ano pa ang iyong ginagawa, sapagkat ang mga turo at utos ng iyong mga magulang ay katulad ng isang ilaw na tatanglaw sa iyo. At ang kanilang pagsaway sa iyo upang ituwid ang ugali mo ay ikabubuti at ikahahaba ng buhay mo. Ilalayo ka rin ito sa masamang babaeng nakakaakit ang pananalita. Huwag kang magnanasa sa kanyang kagandahan, huwag kang patutokso sa kanyang pangaakit. Amen. God bless po. Hello, ang aking Bible verse for today is from the book of Proverbs, chapter 6, verses 26 to 30. Babaeng masamay maaangkin sa halaga ng tinapay, ngunit bungay kasamaan sa buo mong pamumuhay. Kung ang tao ba'y magkandong ng apoy, kasuotan kaya niya'y di masusunog niyon? Kung ang tao ay tumapak sa uling na nagbabaga, hindi kaya malalapnos itong kanyang mga paa? Ganoon din ang taong sisiping sa asawa ng kapwa. Tiyak siyang magdurusa, pagkat ito ay masama. Ang sinumang magnakaw ay tiyak na nagkasala, kahit iyon ay pamawi sa gutom na taglay niya. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So muli po, isang pagkakataon muli na favor ng Lord, no? Na tayo ay makapag-devotion muli, makapagbasa, no? At tayo po ay nasa Proverbs chapter 6
At ang ating pong babasahin mga verses ay mula po sa 31 to 35. So sabi po dito, ang taong sumisiping sa asawa ng iba ay hangal sinisira lang niya ang kanyang sarili. Masasaktan siya at habang buhay na mapapahiya, sapagkat ang asawang siloso ay sobra kong magalit at magiganti siya ng walang awa. Kahit magkano pang ibayad, hindi niya ito tatanggapin. So, purihin po muli ang Panginoon sa pagkakabasa po ng kanyang salita. God bless everyone.